Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Magandang umaga po sa bawat isa. Ako po si Reverend Treasure Sales from CRC Calamba Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Pero bago po tayo magsimula, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umaga ito. Patuloy namin pinagkatiwala po ang gawain na ito, ang aming morning devotion, na kami po bigyan mo ng wisdom and knowledge upang maunawaan po namin ang nais mo po na iparating sa mensaheng ito. Na ito po ay aming pag-aralan po, ang Judges chapter 7 verse 1 to 3. Holy Spirit, bigyan mo na kami ng patnubay po sa umagang ito upang mapagpala po ang bawat isa sa mensaheng ito. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat. In Jesus name we pray. Amen. Ngayong umaga, ang ating pong pag-aaralan ay matatagpuan sa Judges chapter 7 verse 1 to 3 na may title na Israel's small army is too big for God to use. Basahin po natin ito sa NIV. Early in the morning, Jerubbaal, that is Gideon, and all his men camp at the spring of Herod. The camp of Midian was north of them in the valley near the hill of Morah. The Lord said to Gideon, "You have too many men. I cannot deliver Midian into their hands, or Israel will boast against me. My own strength has saved me." Now announce to the army, "Anyone who trembles with fear may turn back and leave Mount Gilead." So 22,000 men left while 10,000 remain. Sa ating pong binasa, pinangunahan po ni Gideon ang hukbo ng Israel laban sa mga Midianita. Sa verse 2, sinabi ni Yahweh kay Gideon, "Sobrang dami ng mga tauhan mo para pagtagumpayin ko kayo laban sa mga Midianita." Baka kalain nilang sarili nila ang nakatalo sa mga Midianita at hindi dahil sa tulong ko. Kung atin pong iisipin, pag mas maraming tao na lalaban, mas malakas ang laban. Ngunit sa kanilang pakikipaglaban, ang Diyos ay nagsabi po kay Gideon na sobrang dami ng mga tauhan. Baka kung sila ay magtatagumpay, baka ipagmalaki ng Israel ang kanilang tagumpay at isipin nila na sariling lakas nila ang nagpanalo. Ang pagbawas ay paraan ng Diyos para siya ang makita. Hindi po mahalaga ang dami. Ang mahalaga po ay ang pagtitiwala. Tandaan po natin na wala po tayong may pagmamalaki sa Diyos. Kahit tayo pa po ang pinakamayaman, pinakamagaling o pinakamakapangyarihan, ang Diyos pa rin po ang may control sa lahat ng sitwasyon. At sa Kanya po nagmumula ang lahat ng bagay. Sa atin din pong buhay, madalas isipin po natin na ang tagumpay ay nakabase sa dami. Dami ng tao, pera o kakayahan. Ngunit ang Diyos ay kumikilos sa paraang hindi po nating inaasahan at sa ating kahinaan upang ipakita ang Kanyang kapangyarihan. Marahil may mga laban na tila imposible, pero nais po ng Diyos na ituon po natin ang ating sarili na magtiwala sa Kanyang kakayahan kaysa sa ating pong kakulangan. Sa verse 3, sinabi po rito, "Kaya sabihin mo sa mga taong bayan na ang lahat ng natatakot ay maaari nang umuwi." Nang sabihin ito ni Gideon, umuwi ang 22,000, ngunit 10,000 pa ang naiwan. Ang takot ay hadlang sa pagkilos ng Diyos at ang panampalataya ay hindi kawalan ng takot. Ito ay pagtitiwala sa kabila ng takot at walang katiyakan. Sinabi po sa Hebrews chapter 11 verse 1, "Now faith is confidence in what we hope for, and assurance about what we do not see." Marahil ang mga umuwi ay natakot dahil na rin sa walang katiyakan kung ano po ang pwedeng mangyari or kung sila po kaya ay magtatagumpay. Normal at ito po ang kadalasang response natin bilang tao. Nauna ang takot at pangamba, ngunit mas piliin po natin ang panampalataya kaysa takot kahit hindi malinaw ang sitwasyon. Kaya sa ating pong pagwawakas, kung pakiramdam po natin na kulang o mahina po tayo, basta kasama po natin ang Diyos, sapat na po ayon. Sapagkat wala pong kabuluhan ang lahat ng ating kakayahan at tagumpay kung wala po ang Diyos na siyang pinagmumulan ng lahat ng katagumpayan. Muli tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Salamat po sa iyong kapayagan sa umagang ito. Dalangin po namin na ito po ay maging pagpapala po sa bawat sa amin. Silihan mo po ito yung banal na dugo sa puso ng bawat sa amin upang ang
mensaheng ito ay patuloy po naming maalala sa oras kung kami po ay may pangamba at may takot po sa aming mga buhay. Kaya muli, salamat po sa umagang ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Thank you, Holy Spirit. In Jesus we pray. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Muli niyo po kaming samahan sa araw ng bukas, 5:30 ng umaga, para sa ating pang-araw-araw na pagbubulay ng salita ng Diyos. Malaya po nating ito i-share sa ating mga kapamilya at kaibigan upang marami pa ang makapakinig at mapagpala ng salita ng Panginoon. Muli, magandang umaga and God bless us all.